Thank you, choir, for that wonderful singing. Mayong hapon sa tanan. We thank God sa atong panimbahon every Sunday. Praying much tabang sa Ginoo. Every time that I stand here and preach, kanunay yun ko nga yango, Lord, tabangi ko. Dayon, naipanon nga nagaampo ko, of course, nagaampo ko sa Ginoo. Dayon magkuan ko ba nga, Lord, nga nung gibutang man ko nimo aning dapita nga mensahe nga lisod man murag lisod man ni. lisod nga common nga mga bersikulo pero murag lisod sabton. Katong inyong gibasa ganiha mo ato ang mensahe karon. Ug ang title is The Way of Life nga gitudlo sa ni Ginoong Kristo, ang atong pamaagi, atong pagkinabuhi, the way of life nga gitudlo sa Dios. Now, ang tudlo sa Ginoo mahitungod sa atong pagkinabuhi lahi sa atong namatan nga pamaagi sa pagkinabuhi. Muna siya nga usahay kung kulang ta og pagsabot nini og kulang ang pagpasabot makakwanta nga ang may tabo nga lisod nga sundon o once we depart from obeying the word of God, then we lost faith. And you know that when we lost faith, God is not pleased. So nagaampo ta nga tabangan ta sa Ginoo ni atong mensahe karon. The way of life. Jesus taught. Na atong namatan nga pagkinabuhi sa ako paglamatan nato nga magkinabuhi nga of course mukuhag mga butang nga ma-insured ang ato ang kaugmaon ug mamayo ang atong kinabuhi. Pero di ay sa diyang nahimut ang Kristohanon labi na karon ni atong pagatun-an lahi ang pamaagi sa Ginoo. Now when I speaking of this kinamensahe karon sulyan ta mo nagapangayo gyud kog panabang sa Ginoo nga makasabot ta tanan niini. Nangailangan ng tagkalam kay di gyud masukuhay ang tudlo sa Ginoo sa atong nabatasan nga pagkinabuhi. Dili gyud ni ang but pasabot matuman gyud ang pulong sa Ginoo kaysa atong naandan kaniadto. Now tanaw nato sa Matthew chapter kung basa. Now kini nga passage Mark chapter 8 verse 34 to 35. Actually, that was repeated 6 times sa Biblia. 6 times. And when you speak about Mark chapter 8 verse 34 kanang 35, kanang mensahe nga pulong sa Ginoo, gihisgutan na ni Apostol Matthew, gihisgutan na ni of course kang Mark, gihisgutan na ni Apostol Lucas, Apostol John, o dito sa sinulat sa episo ni Timothy. So, ato sang tanawon daw. Sa Matthew chapter 16. Sa Matthew chapter 16, ato sang sundon ni, ato sang basahon ni tanan. Now, in the Bible, sa Biblia, talagsa lang ang tudlo o pulong sa Ginoo, iyan ang ginabalik-balik talagsa lang na. Pero kung iyan ang ginabalik-balik, doon na yun na, ang emphasis na, there is a very strong emphasis na maugyod ni. Sundag yun ni. Yang gibalik-balik, basta ibalik-balik ka ni. Nga kung din, open times, kung ganang ginabalik-balik sa Biblia, kana subangulon na, mga lisod na, mga ginabalik-balik. Muna nga usahay, kung itong magidikanan, kung doon na siya tudlo sa ito, usahay, ginabalik-balik nagsulti, kaya usahay di na ito masunod. So, tanaw sa Matthew chapter 16. Basa sa Matthew 16. Tanaw sa verse 24 to verse 25. Ang content ani, akong basahon, pari-parehas ni in the four gospel. Then mo ato so sa verse 24, ingon niya, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Then verse 25, For whosoever will save his life shall lose it,
And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Then, sa Mark chapter 8, ako lang gusto nga obserbahan niyo ang iyang gipanulti. These are from the words of the Lord Jesus Christ. Sa verse 34 to verse 35 again. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Losing and finding. Then, tanawan po sa Luke chapter 9. Luke chapter 9. And in verse 23 to verse 24. Yan na pong gibalik. Luke chapter 9, verse 23 to verse 24. Ingon niya sa verse 23. Unya, and he said unto them all, if any man will come after me, yan ang gibalik-balik, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall have it. Sa Luke chapter 17, ikaduhan niya gisulti sa Luke chapter 17. Luke chapter 17 and in verse 33. Tanawan na pod. Ngunya sa verse 33 niya, whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Ang to parihar gyud. Then notice in John chapter 12. John chapter 12 again. John chapter 12 and in verse 35 in verse 25. John chapter 12 and in verse 25. Ingon na po niya, he that loveth life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. And mubalik pag yun na itong tanawon sa Matthew chapter 10, gibalik na. Sa Luke chapter 14, gibalik na 3 times sa book of Luke. So this afternoon, atong tunan kini mga message, mensahe, from the very lips of the Lord Jesus Christ, o ang titulo sa atong mensahe, The Way of Life. Jesus to. Now, kita nga mga ginikanan, sa diyang natin mga anak, of course, nagatudlo ta sila og mo ni ang pagkinabuhi. Ug kasagaran, ug mo gani ang kasagaran sa tuha nga ang atong pamagi nga of course atong paeskwelahon, edukaron atong mga anak because of course para ni trabaho og masustain ilang kinabuhi og ma-secure ang ilang kaugmaon. Og dili lang kuni atong ginatun-an siya unsang pagkinabuhi sa pag-umaan everything. Now, pero di ay kung mo tanawon sa tudlo sa Ginoo lahi. Diyan kung mong tanawon ang tudlo niya, sukwahi gyud sa atong pag huna-huna. Nga diin kung mong tanawon maglisod ta og sunod. Kaya atong pagtanaw karon kung mong tanawon tawhanon nga pagsabot dili man mo ang kinabuhi, pagkinabuhi kay tanawon gud sa atong teksto karon tutukin niyo mayo diri lang ta sa Mark chapter 8. Ako sa nang atong tanaw mayo sa Mark chapter 8 and in verse 34 to verse 35 niya. Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Then niya, for whosoever will save his life shall lose it. For whosoever shall save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall have it. Now, notice ang tudlo ni Ginoong Kristo sa verse 34. At siyang tanawon sa verse 34. Dili sa versikulo 34, diri ginatudlo ni Ginoong Kristo the steps, mga pamaagi nga ang kakatawan sa Ginoo magkinabuhi. Kini nga pagkinabuhi sumala dinha sa kabubuton sa Dios. Natimanan ninyo nga kabubuton sa Dios. Then mo ni ang kabubuton ng kinabuhi ug nga ang iyang invitation tanaw sa verse 34 niya. Whosoever will come after me.
Nga sabi si pa, bisag kinsa sa inyo ha, kinsa sa inyo ha, ang musunod ka nako. Ang gusto musunod ka nako. Now, kini nagaiskot nga, katong naghatag invitation nga siya sundon, kini Diyos ni. Mo'y tag-iya sa tanan, siyang magbubuhat sa tanan. Dili ni kayano. Kini, he had all the sovereign authority over all his creation. And in here, he is inviting people, and he is inviting and challenging, and the encouragement and the challenge is whosoever, which speak nga kanang whosoever, nagaisgot na siya, kadtong dili tanan kundi kung kinsay gusto. Now, kasagaran, kung yung tanaw niya pagtudlo, gina sa yung audience kini karon, iyang ginatudloan ni sila sa way of life. Ug karon iyang gina-challenge kadtong musunod na. Mura bag nagtudlo siya, then karon nag-invite siya, o pila kinsa sa inyo musunod sa kuha. Kinsa musunod. Which speak nga dili tanan iyang imbitahon. Dili tanan ang musunod siya. Pero kung kadtong gusto mo siya, din maayo na kay iyang ginasunod kadtong magbubuhat kadtong Dios nga gamhanan sa tanan. Then intanaw iyang gisulti karon. Let him deny himself, take up his cross and follow me. Now, dunay tulo ka butang nga atong tanawon karon. Kung gusto nato sundon ang Ginoo. Tanawa. Now, do you remember atong message last few Sundays? Katong ingon ni sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, katong ingon ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Din sa book of Acts niya, let us be followers of God. Karon diri kadto daing ginatudlo ni Apostol Pablo nga sunda ko samtang ako nagasunod sa Ginoong Kristo, kini di ay ang gibasihan. Kini nga pagtulunan nga pagsunod sa Ginoo. O kini karon kung mong tanawon dili ni sayon-sayon kung di nato hisabtan. Now tanawa, yun niya, there are 3 steps or requirements for anyone that will take heed o take heed to God's invitation about following God. Amen? By the way, kinsay nagakontrol sa inyong hunahuna? Kinsay nagapadagan sa inyong hunahuna? O kinsay nagapadagan sa atong kaugalingon, sa inyong kaugalingon? No, nganong sa nga Christian pastor, ingani magod. Sabto nato nga we are not the master of ourselves. Either dunay duha ka power nga nagakontrol sa kalibutan ug sa katawhan. Duha ka power na. Either of God or of the evil. Duha na. Usahay mo sulti ka, bamatigin mo ngayon. Duha lang gahom ang nagakontrol sa tanang katawhan. Gahom sa Ginoo ug gahom sa kahayag nga tawag ug gahom sa demonyo ug gahom sa kangitngitan. Usahay atong pagtan-aw nga ako wala ko sa gahom sa kangitngitan sa demonyo. Kana imong pagtan-aw. But by the time that you wala but by the time nga imong pagtan-aw nga akong kaugalingon ako lang magbuot, actually you detach the control of God over you. Not knowing nga imong pagtan-aw ako lang magbuot, not knowing nga naadari ay kalin sa pikas na. Kay ang imong pagtan-aw ako magbuot, and that is the deception of the evil from the beginning, kang Eve. Nga si Eva, when God tempted Eve, ngun niya, ye shall be God, ye shall be like God. Siya na, ye shall be like God, mo na ka, kumusulti ka, why magbuot sa kuha? Ako lang magbuot, ye shall be like God. Sa ito pa, kung why magbuot, dili na ni magbuot ang Ginoo sa mo. Nakita niyo na? Oo, nakita ninyo na. Yan. There are only 2 powers, either of God or of the evil. Oftentimes we think nga, dili ko sa devil. But by the time nung sulti nga, way magbuot sa kuha, ako'y bahala sa kong kagulingon. Therefore, you detach the power to control, God to control over you. And by saying so, natuman tong sulti of the devil, kang Eve, ye shall be like God.
magit niyo na. So karon tanawa ang condition of following the Lord. Now, sometimes ang tong pagtan-aw lisod. Pero kung masabtan nimo ang principle of faith, dili baya. Tuwa na po. Masabtan ko ninyo. Dayon kato atong message kanang buntag about grace and faith, kung masabtan nimo to, dili lisod. Dili lisod. So karon there are three requirements that God had revealed in following Him. Tanawa ang primero sa verse 34 niya, whosoever will come after me, the first requirement niya, let him deny himself. Now, the word deny here, kung mong tanawon, sometimes the word deny, denial. Or oftentimes, atong magamit ng word nga denial, in denying ourselves to sa mga butang nga sa gusto nato. Or taking away kadtong mga appetite nga nasa tuwa. Nga dunay self-denial. Pero kung yung tanawon, ang context aning denial nga ginatudlo ni Ginoong Kristo, lahi di ay. Unsa man ni? Tanawa sa verse 31, sa verse verse 31 to verse 33. Atong tanawon ng first requirement is denial or to deny ourselves anya. Whosoever will come after me, let him deny himself. Now, muna ko, unsa ni deny nga yung gitudlo diri? Denial ba ni nga naigwasto na itong himuon kuan nga dili na atong ginakuan? Gina-deprive atong kagalingon? Now, tanawa ang iyang context about this denial. Tanawa sa verse 31. Look, Mark chapter 8, verse 31 niya. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes and be killed and after 3 days rise again. Di niya sa verse 32, and he speak that saying openly. Now, niya, and Peter took himself and began to rebuke him. Natanawan ron si Peter, iyang gi-rebuke ang Ginoo. He rebuked the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ is telling or revealing about the purpose of His coming, and that is His suffering and eventually crucifixion and death. Dino niya and to rebuke him, sa verse 32. But when he had turned about and looked on his disciple, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savourest the things that be of God, but of the things that be of men. Now take note about this. Tanaw itong gisultis ni Ginoo Kristo kang Peter. Now, timanan nyo, kini si Peter karon rin, iyang gi-rebuke ang Ginoo. When the Lord Jesus Christ had revealed unto him His purpose of His coming. Ang iyang purpose sa pag-ani ni Kristo, kadto ang iyang pagsakripisyo, siyang kagalingon, dito sa krus sa Kalbaryo, alang sa kaluwasan sa tao. Karon sa dihang nadungog ni Peter, gibadlong niya ang Ginoo. O sa dihang gibadlong niya, ang tubag ni Ginoong Kristo sa verse 33 niya, but when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter. Iyang gibadlong si Pedro, nga naman, niya, Get thee behind me, Satan, doon niya, muna yung gisulti, for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. Now, notice that word, savourest the things that thou savourest the things, not the things that be of God, but the things that be of men. Nga in effect, si Pedro, sa iyang pagkatao, wa niya isabti ang gisulti ni Ginoong Kristo. May tungod sa iyang pagpakatao, ngano ko pagsakripisyo. Iyang pagtanaw, nga kadto nga kasakit niya pa doon, dito angay. Nga, in effect, ang nakita diri, ang tawhanon nga pagbati ni Pedro, may tungod sa Ginoo, in which kadto nga pagbati nga tawhanon, ni kontra sa programa sa Ginoo para sa Ginoong Kristo. Mamigit ko ninyo? Manguna suko ang Ginoo niya, get thee behind me, Satan. So that in effect, sa dihang gisult, sundag yung mayo, so that in effect, when Peter said it, he is thinking
that he is more than knowledgeable of God than of God himself. Nga yung pagtanaw si Pedro karon, mas nakahibalo siya, mas naswito siya sa programa sa Ginoo, may tungod kang Kristo, o programa sa una sa Ginoo, kaysa ang Ginoo mismo paghunahuna. No, kasagaran sa tuwa mo na problema sa tuwa. Nga kanunay sa atong pagkinabuhi, ang atong pagtanaw, mulabaw ta sa panghunahuna sa Ginoo. Ag kana makita kasagaran sa dihang musukwahi ta sa kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Para sa ani karon. Matthew chapter 6 verse 33. Kay balo mo na dili. Okay, balo mo na oy. Unsay sulti niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagkagwapo nga saad sa Ginoo na. Pero usahay, sama pud kang Pedro, ang Ginoo kanon nagsulti, get thee behind me, Satan. Kaya nga itong pagtanaw, di nita makasunang unahon ang Ginoo kun dili kantong butang nga. You understand that? You understand that? Kita nyo na? Now, yan. Sa tanang programa na to, muna siya nga, let me say this. Nausay po nahon siguro po nga makuan ko, pero kasagaran din sa itong simbahan, kasagaran kung doon ako yung ginahimo diri, ako gyud nang ginasik ang council sa Ginoo. Akong ginasik. Denial. Kadtong denial, surrender sa atong kagalingon, di na sa Ginoo. Muna tong Proverbs chapter 3, verse 5 to verse 6. Verse 7, kaya mo ito? Muna tong Proverbs chapter 3, verse 5 to verse 7, that is, deny himself. Masa man ito? Sa ito, kaya mo? Sa ito? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thee. Lean not unto thine own understanding. Self-denial. No, kasagaran sa to na atong paras kang Peter. Then ang di maayo sa to pagka kung nagka-problema na, mo pa na tayo mo ito, but seek ye first the kingdom. Pero what na? Ning una, actually, mubalik lang kay na-disgrasya na. Nakita niyo na? Si Peter, ingana niya. Nga, ang iyang pagtanaw, ning labaw siya sa programa sa Ginoo. Ang pagtanaw ni Pedro, ning labaw siya sa kaalam dito sa Ginoo. Denying himself is to be in subjection dito sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Nagahitang po na sa ito. Now, God is, nakatulo lang ko sa inyo, hindi ko nagakuan. Pero mauni nga, come and follow me. No, inga ni. Kung mong sabton ni, mauni ang nahitabo sa daghang katawhan. Many of the lives of people are being destroyed. Why? Because they think that they are better than God. Dili nila ginasubject ilang kagalingon sa Ginoo. Muna that, so that kung bisag magsulti ka nga, ako sige magsimba. Pero kung wag ka sige simba, pero wag ka pasunod sa Ginoo, why self-denial? Wala ito hinungdan. Because true worship will eventually more nga mohambol ka din sa Ginoo. Pero sige simba, pero wala katong niya, come and deny himself. Kanunay karang when you do not deny himself for God, kanunay ang pasabot na ako ang magbuot. Ako ang Diyos. Way maglabo sa muna ko duha ka power. Gika ang Ginoo ug ka hayag. Devil and darkness. Then musulti nga wala man ko nga nagkuan sa evil. Pero wa ka hibalo that by the time that musulti ka anong magbuot man mo? Anong magbuot man ko? Ako ra gyud magbuot sa ko. Wa simba-simba. Kadto wa ka hibalo dili to ikaw under ka diri.
Muna siya nga, in Matthew chapter 7, tama sa Matthew chapter 7, and in verse 13 to verse 14, mine is just to, ako ang pastor, mine is just to tell you, and to preach, and to teach, nasa inyo na. Pero actually, being a Christian, actually, let me say this, knowingly or unknowingly, you have denied yourself. There are times. Pero kini, gwapo ning mahibuan ninyo. Maklaro ba? Sa Matthew chapter 7, tanong sa verse 13 to verse 14. Matthew chapter 7, verse 13 to verse 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Kinsa ni sila? They are not following Christ. Kinsa ni sila? Walay self-denial. Kinsa ni sila? Ako'y magbuot. Nganong kamo may magwanman mo? Muna ang problema in the old time, in the prophets and in this time, Israel was destroyed when they think that they are above the prophets or they are above the speaker of the word of God, the messenger of God. Not knowing that when they refuse the message of the prophet, they refuse the message from God. Thereby, gusto silang karon ang ilang tanaw, mas labaw na sila kaysa sa Ginoo. Mas kahibalo sila kaysa sa Ginoo. Moto si Peter. Mo ni karon sa Matthew chapter 7, ing-ani ning matawhana, ing-ani ni because they have not self-denied, but rather they did not desire to follow God. Mano sa verse 14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it, which leadeth unto life. And this is the invitation of God, this kind of life, the way of life that Jesus taught. Now, balik, Mark chapter 8. Ingon niya, first niya, whosoever will come after me. Verse niya, let him deny himself. How is that? To be subject ka dito sa Ginoo, sa will sa Ginoo. Unsa nila self-denial nga ang Ginoo ang masunod, dili ikaw ang masunod. Dili tong mga kwan. Ang Ginoo ang masunod. Muna sa Luke chapter 6 and verse 46, mo ni ang gisulti karon sa Ginoo. Tanawa. Luke chapter 6 verse 46 na. Tanawa yang sulti karon. In relation niya, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? And you could not do the things that God says, not unless you mo subject ka dito sa Ginoo. And when you subject unto the power and authority of God, that is, you deny yourself. That you would say, Lord, mas labaw ka kaysa sa ako. Ikaw akong sundon. Ikaw ang matulog. Okay ra mo? Okay. Then, second, second. Now, by the way, sige, sa second, din niya, whosoever will come after me, let him deny himself. That denial, again, is to be in subjection sa Ginoo. Then second niya, and take up his cross. And take up his cross. Now, ngani, we are saved, oftentimes, kining kalisdan ng tawag or suffering is a thing that we prepared for noonta di ta mo agi ani. Kanang suffering or mga kasakitan. Kasagaran kung atong sundod ning word na suffering, kasagaran ang moabot na pud na kung suffering, ang moabot sa tunguna na mga kalisdanan. Mga kalisdanan sa kinabuhi nga atong pagtanaw nga pamati gid nga atong pagtanaw nga ang kalisdanan dili na makaayo sa atoa. Di ta gusto nga muna sa maning kamuta nga atong anak unta di pud maglisod-lisod that we don't want them to suffer. But pero sortihan ta mo. I thank God that pasalamat ko nga natawo ko nga pobre.
Nag-agi gyud kog kalisod. Ug lisod gyud among kinabuhi kanadto. Pero karon I appreciate nga nag-agi kog kalisod. What ang naghimo sa ko nga sama ani kay naagihan ako unsa ang mga kalisod. Muna nga kanunin akong ginasulti nga ako mabalaka ko sa mga kabatan-onan karon. Gani karon nga generation di ko believe sa mga kanang nagaabot nga generation nga mahimong mga leaders. Kay wa na sila nag-agi og kalisod. Para sa itong inyong presidente nga wa kay hagi unsay kalisod. Ngayon niya, ay kako pasalamat ko nga bago rami nagtanom, mag-harvest nami. Ato wa tibuot. Wa to nag-agi sa kalisod to. Wa kasabot. I like ayun. Now, pero ang term niya, when we speak about this suffering, ako lang ginakuha ng suffering. But when God says niya, let him deny and take up his cross, ang iyang gawin is about suffering. Usay di ta ana, pero don't you know nga, when you, nga kamo karon nga kita karon nagaangkon ta nga mga luwas ta. Kata nagaangkon nga mga anak sa Dios. Nga kita, mga anak, nga naata sa maayong pabor kay mga anak ta sa Dios. Pero, wa ta kalimutan nga, nahimot ang anak sa Dios, tungod kay ang Dios mismo, nagpasakit sa tuwa. Karon gusto ta nga hayahay. Hayahay man, gani, gwapo nga, kung tanong atong kaluwasan, hayahay. Pero, di but pasabot nga, kita karon nga, mga linuwas sa Ginoo nga, dili ta moagi og kasakitan. Kay normal gyud sa tao nga moagi og kasakitan. Way tao nga walay mata nga di nagduha. Og nga ang sulti pud sa Ginoo nga kung si Kristo nagpasakit, dili mo labaw ang iyang mga tawhan kang Kristo. Mo sakit ka usab, mo suffer ka usab. Mo suffer ka usab. Now, either you like it or not. Amen. Pero ang maayo, that when you suffer, you understand the cause why you suffer. You understand ba? Now, sa doon ay mga tao nga nagasakit god. Pero ang di maayo, they suffer. Why? Because of their own foolishness. Mga muna usay makita to say muna usay di ko maluoy ang mga tao nga nasa palengke nga kung ako makita maluoy nga kung ginatanaw kini palahubog yun ni kayo kanatong dagwayan niyo. Unya karon tigo nagkakuan na nag-apekto na yung mga kabuang karon pakimaluoy na. Now they are suffering because of their foolishness. Pero ang suffering sa Kristohan nun, not for foolishness, but for the sake of God, of Christ, and for His gospel, ang iyang term. Nga ang atong pagpasakit, usahay magpakaulaw, tungod kay atong kinabuhi ang Kristohanon, nga kinabuhi nga matarong, dalaygon sa mata sa tawag sa Dios, o nga atong share sila ang mayong balita, mahitod kang Kristo. Nga usahay, dinha ta, usahay, ipersecute, katawan ta, mo na ang gwapo nga pagpakasakit. Pero usahay, di ta anak nga naman, maulaw man ta, mahadlok man ta. Now, tanawa sa verse 38. Sa verse 38, sa Mark chapter 8, verse 38, na kung siyang gisulti. Inya, whosoever therefore shall be ashamed of me. Kini, ashamed of me, mahadlok ni sila, nga mahimo silang katawan. Maulaw ni sila, nga i-despise sila. Maulaw ni sila, nga mahimo nga, kauwi ni mo. Pero ang sulti ng Ginoong Kristo, in regards dinila ba nila butang about niining atong message karon nga for whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Now take note din this Mark din sa atong text when the Lord Jesus Christ is teaching, usan diri si Peter. Usan ni si Peter nga nagapamati. Gani sa John chapter 21, unya, rabis thou me more than this? Peter niya, yes Lord, I know thee. Then later, sa 1 Peter, mo ni gisulat ni Apostol
Pedro karon. In regards aning tulo ni Ginoong Kristo, the way of life. Nga ngunya sa 1 Peter chapter 4 and in verse 12 up to verse 14. Now, sabi mo, the way of life Jesus taught is a life that could, ang tulod niya, abundant life. Kining abundant life, mo ni makaangkon niya itong tao, sumala siyang tulo, din sa itong ginatunan karon. Tanawa, sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to verse 14. Ngunya, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial that is about the cross, suffering, which is to try you as though something strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. When was the time that you considered that you are partakers of Christ's suffering? It is the time that when people ridiculed you, yagaan ka sa tao. Yung sa'yo ka-uwi-uwi, pa-Kristo-Kristohanon, that are mga ridicule, which kung maabot siya mga, makasakit na siya mo ha. You are doing it not for yourself, but for the cause of the person and for the cause of Christ. Muna ingon niya, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. Ano sa Mark chapter 8, sa verse 34, balik, ang invitation sa Ginoo, the way of life. This is the way of life. Tulo sa Ginoo. Nga sa dili mo atong way of life. Diyon niya, and when He had called the people unto Him with His disciples also, He said unto them, whosoever will come after me. Si Paul niya, follow me as I follow Christ. Diyon niya sa Ephesians chapter 4 and in verse 1, I think, or 2 and in verse 1, be ye followers together with me to God. Sundon nato ang Ginoo. Karon si Kristo na una ingon niya, gusto na mumusunod sa kuha? Di niya, deny yourself. Kanang denial din ha, nga mula baon kadto. Nasabtan ito yung denial din ang ginsult niya? Kadto kang Peter. Nga ang pagtanaw ni Peter, ngayang gibadlong si Ginoong Kristo, when He revealed the program of God to him, ay ang tanaw, nga mas nahibalo si Pedro kaysa sa Ginoo. Nga yang gusto, nga hitabuon, nga dili hitabuon, tong programa sa Ginoo saya. When He said it, he think that he's better than God. Then God said, deny. That means that nga ang Ginoo ang labaw sa imuha. Ang iyang nga ang Ginoo ang mulubaw motong sa Proverbs chapter 3 verse 5 to verse 6. Nagit ninyo? Then sikan niya, take up your cross. Now this taking up of cross oftentimes is that when we desire to work for the word of God or to share the word of God, or sometimes, bantan nyo, that we want to live a righteous living. Nabay usahay nga magtinarong ka, nga badlungon ka. Nga ayaw, sila man gani o. Dugay ta mo dato, anak. Munang kalakihan mo, mas mayo tong, ay, nakita niyo na? Amo na ginasulti niya nga kinabuhi. Take up your cross. Sometimes, cross is sometimes heavy kung mong tanawon. Pero, when you follow God, atong tanaw, heavy ang cross na atong sundod sa Ginoo. Lisod. Dugay ta mo asin, sundod tayo. Pero ang sulti sa Ginoo, lahi. Tanawa. Matthew 11, verse 28 to verse 30. Kaya naman bumuha na? Matthew chapter 11, verse 28 to verse 30. Tanawa karon ang sige sulti ni Ginoong Kristo. Matthew chapter 11, verse 20 niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, dili di ay.
Kundi niya, take my yoke upon you. This is, take my yoke, take the cross. Doon niya, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Aga, ato'y ka-istorya na ako nga, this week, nga siya ginistorya sa mga, wa ko'y problema na, ngayon ako limpyo kasing-kasing, basta ako limpyo akong konsensya, makatulog ko, way problema sa ako na. Besang mag-unsa na sila, makatulog ko mayo. I have pure conscience. I offended no one. I could, for my yoke is easy, and ye shall find rest unto your soul niya. For my yoke is easy than your yoke. My yoke is easy, dun niya, and my burden is light. Kung sana, mo ng principle sa faith, yun ako ganyan sa akong last sa kwan, katong grace of faith, ang grace mo, bangka na. Pag ang faith ni mo, mo'y pagsakay atong bangka. Kaya, magkaunsa-unsa katong bangka, di ka malumos ato. Kay katong grace iya to sa Ginoo. Then, lastly, doon niya, let him deny himself and take up his cross, doon niya, and follow. Ang Diyos, doon ay pulong ang Ginoo. Tanang programa sa Ginoo, iyang gireveal din na siyang pulong. Ang Biblia. O ka na mamahimong mapuslanon iyang pulong kung atong pagasundo. Bisan pagdaghan kag Biblia, ako daghan kog Biblia. Pero kung wa nimo sunda, way hinungdan. Following simply means obeying. Let us will stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa menandot nga painumdum diya sa mong pulong. Nga this is the way of life nga imong gusto nga hitabuon sa imong matatawhan. Usahay kung among tanawon, sukuhi sa among natawhan nga mga pamagi. Apan ang Diyos nga pamagi o ang Diyos nga pamagi moto to deny ourselves nga ang pasabot nga kanunay nga kami masinaligon diha kanimo nga dili mo labaw among paghunahuna dina sa kanimo nga ang pasabot to deny ourselves is to be in subjection to thy will, and secondly to suffer. Sometimes we are being laughed. Sometimes we are being ridiculed sa diyang mo barug kami sa among pagtuog baruganon ng mga katawhan sa Ginoo. Apan maayo ka na, because even in the time of the Lord Jesus Christ and in the dark ages, many had so much suffered for thee. Because you have suffered for us also. And above all, kami tubang nimo ug tudloy kami nga masinundanon diha kanimo. And that is to follow thee. Muna nga si Apostle Paul niya, follow me as I follow Christ. Diyon niya, let us be followers together with God. That is what He desired for all those that believe on the Lord Jesus Christ. Salamat mo sa mensahe mo. Tabangi nga mahimo ning realidad diha sa mong kinabuhi ug nga kanunay among hunahuna nga dili kami labaw diha kanimo. Kundi ikaw ang may kabubuton ug labaw sa tanan. Salamat sa mensahe ug kini mong gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. God has spoken to your heart. I hope you understand that. Self-denial. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in
thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly walk, my dearest treasure, that light on His mind, seeking Thy lost ones who died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Sabihin niyo karoon na ayaw na mientras mabatang ito kung makilala niyo katong work of faith sa work sa akong faith sa inyo. No? Ay mo rin igulang na po. Sa diyan ay nabot na pa naman ganun mga panahon na na-realize na po na it's all by the grace of God. And it is all by faith yan sa inyo. Dakan mabutang ka na itong gusto pa kayo. Hindi tayo naman mga pisito. Pero nung murag di na, dahil dagan di na ako mahimo ko na dito sa mag-isa ko. Kaulit mo na kusog. Pero di na ako mahimo. Pero na ma-accomplish lang yan. Ma-accomplish. Kung binanat ko na isko, pero salamat Ginoo. Ma-appreciate ko na po ang oras sa Diyos. Wala'y nakupunta ng kusgan pa po, nagtugkaroon. At kung mapunta ng gusto ko di ka po, naghihikarap yan po. Ay mo pagkita niyo labi na kasama mo sa ako na ilan-idalan na ako din na makita. Ang liwag sa liwag sa mga ito. Doon ay sa one time, just like siya. Ay nag-trade sa kulong kaya pagtanaw na di ko makahimo, bumili siya.
Kaya ko nga mo yung drive siya. Ang drive siya yung para sa ako. Lumiro na ako. Dahil ako pumunay mo kung tanaw. Pero ako ko yan kung pumunay mo tanaw. May problema. Yan, you leave me. Oo, wala na problema. Hindi ko makita niya na ay mo magyako. Yan po tanong, hindi na yung mukha siya. May ang ako sa doon. I appreciate much the work of God. Bisan sa kong kinabayo, Lord, Lord, salamat. Ay, huwi ko kaya kung ko. Lamor kung ma-appreciate mo Ginoo. Kung ma-appreciate, makita mo ang spirits na working sa Ginoo sa inyo. Ano kung tayo, muhagi ka kung dadapin pa naman. Sa inyo, nakatakulang ko, makita mo, ay, kaawin ko tayo sa Ginoo. Muhagi ko yung Ginoo. Then you could say, it's all by the grace of God. Grace ka. Rather than you will come forward. And Walang po na. Among nalay ba may kumawang naging nagkamaan at ako kayong satisfaction na pagkaroon ng kampo ng isang tanong because of your word. Salamat sa iyong pagtutulog, Ginoo, sa paagi sa akong pagkinabuhi, paagi nga diha sa iyong mga kabubuton. Salamat, Ginoo, sa iyong pagpahinamdam na usap ka na mo. Pero mga putang na-refresh ang muna-una yung kapuno. O tabangan kami, Ginoo, kaya na maghihapon kami sa tawanon na panguna-una. Usahay maling lang kami, Ginoo, sa mga pagalingon. Apan, nagasalig kami kanimo, Ginoo, ito mga guide ka na mo sa mga gawaan. That is our desire na mahimo ikaw sa mga tagusan ng kinabuhi. Thank you so much for Pastor for using him always to read us your word. Salamat, Ginoo, sa mga katawan na niya karoon ng hapon o nakita nimo ang matagusan ng kasing-kasing how they love to worship the Lord. Sa mga pagpawali karon, ikaw magaruban, o mga taong kanamo, mag-safety ka namo sa among mga dalangon. Even for the weather, isang todo na kami nining, nag-aampo sa kami, Ginoo, sa mga katawan dito sa Luzon, mga apektado ng lugar, especially those Christians, Ginoo, ikaw mag-atagan na ng safety or protection and for all of us. Dalalangin niya mong bulaton starting tomorrow until next Sunday, Ginoo, kabalik mo sa kami din sa pagsimba niya.